Mga kababayan, welcome back sa hashtag Walk with Lan. Ako si Lan, ang inyong host na laging woke sa politika at ngayon tatalakayin natin ang isang topic na siguradong magpapainit sa inyong ulo. At sa social media feeds nyo, biktima at testigo laban kay Duterte, handa na. Bilyon-bilyon gastos sa abogado. Ano ba ito? Pelikula ba ng Marvel kung saan ang hero ay si Duterte laban sa kontrabida na ICC o totoong laban para sa hustisya? Sa episode na ito, susuriin natin ang facts. Walang bias, pero critical at witty para hindi kayo mabore. Para sa mga kabataan na tulad ninyo na nasa TikTok at Twitter at sa mga OFW na nagpapakahirap abroad habang iniisip ang bayan, ito'y para sa inyo. Bakit? Kasi ang politika natin affects your future, jobs, safety, at kahit ang remittance ninyo. Susuriin natin ang latest sa ICC case, kung bakit handa na ang mga biktima at kung totoong bilyon ang gastos sa lawyers. At oo, magbibigay ako ng mga arguments na pabor kay Duterte at kritiko sa ICC para balance pero fact-based. Stay tuned at huwag umalis. Hit that like button na agad para sa algorithm gods. Let's walk! Magsimula tayo sa basics. Ang mga kawok noong 2016, nanalo si Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo with a promise. Linisin ang Pilipinas mula sa droga. His Oplan double barrel led to thousands of operations. Ayon sa official data mula sa PNP, mahigit 6,000 ang napatay sa legitimate encounters. Pero human rights groups tulad ng Human Rights Watch estimate up to 30,000 extrajudicial killings, EJKs as we call them. Parang action movie di ba? Si Duterte ang tough guy cop, pero ang plot twist, mga inosenteng sibilyan, ang collateral damage. Para sa mga kabataan, isipin ninyo, habang kayo nag-aaral o nag-walk abroad, may mga pamilya sa Pilipinas na nawalan ng ama, ina o kapatid dahil sa nanlaban narrative. Sa 2021, umatras ang Pilipinas sa Rome Statute, ang treaty behind ICC. Pero last year, 2025, kinuha si Duterte sa custody. March 11 to be exact. Ngayon, sa 2026, ang ICC pre-trial chamber ay nag-declare na fit siya for trial. No more, I'm too old excuse. Para sa mga OFWs, ito'y katulad ng inyong buhay. Hard work abroad, pero back home, systemic issues like corruption and violence. Ano kaya kung ikaw ang biktima o kung ang drug war ay nakasave ng buhay mo mula sa addict sa barangay? Susuriin natin yan. Update lang tayo mga kaibigan. Base sa pinakabagong balita, as of January 2026, ang ICC ay nag-appoint ng dalawang Filipino lawyers, sina Joel Butuyan at Gilbert Andres, para representahin ang hindi bababa sa 29 na drug war victims. Ito'y para sa confirmation of charges hearing sa February 23, 2026, natatagal ng 4 na araw, considering Duterte's condition. Ang pre-trial Chamber 1 ay nag-green light sa victim participation, meaning makakapag-testify ang mga pamilya, mga human rights lawyers tulad ni Neri Colmenares, sabi time for victims to tell their stories. At ang mga Duterte's counsel, si Nicolas Kaufman, ay nagrereklamo ng denied due process at planong mag-appeal tungkol sa bilyon-bilyong gastos sa abogado. Exaggeration yan for clickbait, pero totoo na ang ICC cases cost millions funded by member states. Sa Pilipinas, ang legal fees ni Duterte, rumors say milyon-milyon from supporters, pero walang official figure. Parang Netflix subscription, mahal, pero para sa drama, para sa mga kabataan, ito'y lesson in international law. Anong sovereignty? Bakit nakikialam ang ICC? Habang kayo'y nagpapadala ng pera sa pamilya, isipin ang mga nawalan ng breadwinner dahil sa EJK. Share your stories in comment section. May kilala ka bang affected? Ngayon, let's play devil's advocate o sa Tagalog, pabor kay digong. Si Duterte ay nagsabi na ang drug war ay necessary evil. Bago siya, ang Pilipinas ay drug capital ng Asia.
meth labs everywhere. Sa kanyang term, bumaba ang crime rate by 20% ayon sa PNP data. Parang cleaning your room ha, messy process pero clean ang result. Ang EJK accusations, marami raw fabricated ng opposition. Si Duterte ay defended sovereignty, bakit papayag sa foreign court? Para sa mga kabataan, isipin ang future without strong leadership. Baka maging Mexico tayo with cartels. Kayo'y safe abroad ha, pero back home ang drug war save communities from addiction. Hypothetical tayo. Ha? Si Juan, isang OFW, bumalik sa Pilipinas at nakitang mas safe ang barangay dahil sa crackdown. Walang perfect war, pero ang resulta, lower drug use among youth per surveys. Huwag maging naive. Politika ay gray area, hindi black and white. Ano kaya kung walang Duterte? More deaths from drugs? Stay for the ICC critic next. Okay, oras na para sa kritiko sa ICC. Ang ICC ay founded in 2002 para sa genocide at crimes against humanity. Pero bias ba? Karamihan ng cases ay against African leaders, neo-colonial tool. Si Duterte's lawyer sabi, denied due process, parang colonial times, white judges deciding for brown countries. Bakit hindi nila pinupuntahan ang US o China for their wars? Double standard. Sa Pilipinas, ang internal justice system, DOJ, courts, dapat unahin. Ang Pilipinas po nag-withdraw from ICC in 2019. So jurisdiction questionable ha. Para sa mga kabataan, ito'y sovereignty issue. Huwag magpa-dictate sa The Hague, OFWs. Kayo'y produkto ng Pilipinas na independence. Bakit ibalik sa foreign control? Imagine niyo ICC investigating your boss abroad for labor violations. Fair ba? Ang gastos, ICC budget ay 200 million euros yearly, billion sa pesos. Pero para sa political chatro. Huwag maging tool ng West, think critically. Para hypothetical testimony mula sa biktima na wala ang tatay ko sa tukhang, walang trial versus pro-Duterte witness. Salamat sa drug war na wala ang shabu sa iskinitan namin. Sa February hearing mga kaibigan, victims magsasalita via lawyers Butuyan and Andres. Duterte's team mag-a-appeal, parang teleserye, cliffhanger every month. Para sa mga kabataan at OFWs, ito'y affects remittances at migration. Unstable, Pilipinas means more abroad. Ano ang inyong take? Comment down below, mga kaibigan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, to wrap it up, ang biktima handa, testigo ready. Pero ang gasto sa abogado, symbol na bigger fight, Duterte's legacy versus international justice, pabor kay Duterte for sovereignty, kritiko sa ICC for bias, fact-based, watch the February 23 hearing. Para sa mga kabataan, be informed voters, suportahan ang bayan mula sa malayo. Ano ang susunod na topic? Suggest down below like, share, subscribe. Target natin 100,000 subscribers. Salamat sa pag-walk with me. Kita-kits next episode. Peace out. Mabuhay po ang Pilipinas.